Halimbawa, sa Muslim po, ang kanilang pagkain, ihahandog nila sa kanilang Diyos kay Allah. Yung pong Diyos ng Muslim, iba po yun sa Diyos ng Kristiyano. Kasi, para lang maintindihan nyo, hindi po ito pang-aatake. Papakita ko lang sa inyo ang pagkakaiba ng Diyos ng Muslim at ng Kristiyano. Kasi yung iba, ang paniwala, pare-pareho lang naman ang Diyos eh. Isa lang ang Diyos. Hindi totoo yun. Marami pong Diyos na inimbento ang tao. 4:8 ng Galacia. Gayon man ng panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Yung mga unang Kristiyano, sabi ni Pablo sa kanila, nung kayo hindi nyo pakilala yung Diyos, nasa pagkaalipin kayo, nang sa katutubo ay hindi mga Diyos. Meron silang dinidiyos na hindi naman talagang mga Diyos. Ngayon, ang punto ko, maraming mga iba-ibang Diyos ang mga tao. Ang Muslim, ang Diyos nila si Allah. Ngayon, alamin natin, si Allah po ba kapareho ng Diyos ng Biblia? Ito po ang sabi sa Quran, yung libro ng mga Muslim. Ang sabi sa Quran, dun sa Surah 112:1 hanggang 4, kapatid na Daniel. Sabi po dito, say, He is God, the one and only. God, the eternal, absolute. He begetteth not, nor is He begotten. And there is none like unto Him. Ayan. Yung po palang Diyos ng Muslim, hindi maaaring manganak at hindi rin siya pinanganak. Ako, tama sa akin yun. Di ipinanganak ang Diyos. Pero yung salitang hindi siya maaaring manganak, magkaiba na kami ng Muslim ng Diyos. Kasi yung Diyos na kinikilala natin sa Biblia, nanganak yun eh. Ang ipinanganak niya, ang Panginoong Jesus. Basahin natin ang 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ayon. Ang Panginoong Jesus nagsasabi, sasaysayin ko ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Ipinanganak niya nga si Kristo kasi ang umpisa, doon sa 1:18 ng Juan, ang nakalagay sa Grego, monogenes theos. Theon o deis, eoraken popote, monogenes theos. Pag isasalin mo po sa Tagalog yan, ang bugtong na Diyos. Yung bugtong na Diyos nasa sinapupunan ng Ama. Dumating ang panahon, ipinanganak siya ng Ama. Ang nanganak kay Kristo, yung kanyang espiritu, ipinanganak yun ng Ama. Ang ipinanganak ni Maria, yung katawang tao. Kasi ang sabi sa 1:14, basahin muna natin ang 1:14. At nagkatawang tao ang verbo. Nagkatawang tao. Hindi nga tao. Ano ba yung verbo? 1:1 hanggang 3. Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ito rin ng pasimulay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ang liwaliwanag ng pasimula siya ang verbo. Tinatawag ang kanyang pangalan, verbo. Nung nandoon pa siya sa sinapupunan ng Ama. Nang pasimula, yung pasimula ng verbo, nasa sinapupunan siya ng Ama. Ang verbo sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. Nakikita nyo ba mga kapatid sa inyong screen? Ang verbo ay Diyos. Yung verbong nasa sinapupunan ng Ama, ipinanganak niya. No? Ang katunayan, 1:5 ng Hebreo. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. Sabi nung Ama,
ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Eh di ang nanganak ang ama, kailan yung ngayon na ipinanganak siya nung ama? Kasi nung umpisa, berbo siya, nasa sinapupunan ng ama. Yung berbo, pangalan yon nung anak ng Diyos na nasa sinapupunan niya. Basahin natin ang Apokalipsis 19:13. At siya'y nararamta ng damit na winisikan ng dugo. At ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Verbo ng Diyos. Ayun, meron pong kasyangaan yan. Merong kalagayan. Nasa sinapupunan siya ng ama, tinatawag ang kanyang pangalan, Verbo ng Diyos. Pangalan yung verbo, kung ano-ano binibigay niyong kahulugan. Ang verbo, pangalan nung nasa sinapupunan ng Diyos. Ipinanganak ngayon ng Diyos. Kaya ang sabi dun sa Hebreo 1:5, kanino sa anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli, ako'y magiging kanyang ama, siya'y magiging aking anak. Kaya siya ipinanganak ng Diyos. Eh, kailan ba siya pinanganak? Tao ba yan? Kailan pinanganak yan? 17:5-24 ng Juan, kapatid na Daniel. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Bago pa pala ginawa ang universo, niluwalhati na ng ama yung anak. Sabi niya sa ama, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo. Past tense, ha? Glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Wala pang mundo, pinanganak na ng Diyos yung anak. Ang liwa-liwanag, ano? Ipinanganak na siya, wala pa sa libutan. 24, kapatid na Daniel. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. Bago pa natatag ang mundo, ang universo, naipanganak na siya ng ama. Ang sabi dun sa Cebuano, amahan, buot ko nga kadto usab nga mga gitugyan mo kanako, may uban kanako kung asa ako. Aron sila makakita sa akong himaya, nga imong gihatag kanako, kay ikaw na higugma kanako, sa wala pa matukod ang kalibutan. Liwa-liwanag, oh. Wala pang sanlibutan. Pinanganak na ng Ama ang Panginoon Kristo. Kaya po, ang Panginoon Kristo, anak ng Diyos, kasi ipinanganak ng Diyos yung kanyang kalagayang espiritu. Ang ipinanganak naman ni Maria, yung katawang tao kung saan mananahan yung anak ng Diyos na espiritu. Kaya po si Maria may ipinanganak. Ang ipinanganak niya, yung katawan ng tatahanan noong anak ng Diyos na espiritu. Basahin po natin ang Hebreo 10, versikulo 5. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ayon, pagpasok niya sa sanlibutan. Bakit? Hindi siya dito nag-umpisa sa sanlibutan eh. Ipinanganak na siya ng Ama bago pa ilikhain ang sanlibutan. Nung dumating yung panahong magkakatawan tao siya, pagpasok niya sa sanlibutan, sinabi niya, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Aling katawan yon? Yung katawang tao na ipinagbuntis ni Maria. Ito hindi naintindihan ng Iglesia ni Manalo. Kaya ang birada si Kristo raw tao. Dahil ipinanganak daw ni Maria. Wala pang sanlibutan, pinanganak na ng Diyos Ama yan eh. Dahil nasa sinapupunan ng Ama, ang tawag sa kanya, Verbo, monogenes theos. Bugtong na Diyos, monogenes theos. Kahit siyang guniin nyo yung mga eksperto sa Grego, ang tawag kay Kristo na nasa sinapupunan pa na siya ng Ama, ang tawag sa kanya, bugtong na Diyos, monogenes theos. Kaya
Sa sinapupunan pa lang, Diyos na siya eh. Ipinanganak ngayon. Ang nanganak ang Ama. Kaya magkaiba po tayo ng Diyos at ang mga Muslim. Kasi ang Diyos ng mga Muslim, dung sa Sura, Kapitulo 112, versikulo 3, ang sabi nila, He begeteth not, nor is He begotten. Conforme po ako dun sa, ang Diyos Ama, hindi pinanganak. Pero yung hindi nanganganak ang Ama, hindi po conforme ron. Magkaiba tayo ng paniniwala sa Muslim. Kasi ang Diyos ng langit na ating kinikilala, nanganak. Wala pang sanlibutan, nanganak na siya. Pinanganak niya yung kanyang anak. Na siyang naging nagkatawang tao na Kristo. Doon sa punto na yun, magkaiba po tayo ng Muslim. Ngayon, ang ating Diyos nanganak. No? Ang Diyos ng Muslim hindi nanganganak. Sabi nila. E di magkaiba tayo ng Diyos. Pagka ang pagkain inihandog sa Diyos ng Muslim, hindi tayo dapat kumain. Kasi magkaiba tayo ng Diyos eh. Eh yung inihandog sa Diyos-Diyusan, bawal natin kainin eh. Eh lalo nang bawal natin kainin, yung inihandog nila sa Diyos nila na ibang-ibang Diyos kaysa sa Diyos ng Kristiyano. Kaya nga pagka pumasakay kami sa eroplano, sasabihin ng mga nandun sa Emirates, what do you want for dinner? What do you want for lunch? Is there anything which is not halal? Kasi yung pagkain po ng Muslim, may tatak yun halal eh. Ibig sabihin, inihandog yun kay Allah nila. We prepare food which is not halal, sabi natin. Bakit po? Eh kasi iba yung Diyos ng Muslim kaysa sa Diyos natin eh. Pagka ang pagkain inihandog sa Diyos-Diyusan o sa hindi tunay na Diyos, umiiwas po tayo ron. Bayaan natin yung mga Muslim kumain ng pagkain nila. Kalayaan nila yon. Pero tayo namang Kristiyano, talagang tunay na Kristiyano, huwag tayong papari sa Katoliko kahit ano kinakain. Kaya inihandog kay Buddha, kaya inihandog kay Bahá'u'lláh, kinakain nila. Kaya inihandog kay Maria, kay Pedro, kay Juan. Pag may piyesta yung pagkain, inihandog sa mga patron, bawal po yung kainin ng tunay na Kristiyano, mga kapatid. Isa yan sa pinakamabigat na kasalanan na magagawa natin, kumain ng mga bagay na inihandog sa mga Diyos-Diyusan. Tatandaan nyo, ang hindi tunay na Diyos, Diyos-Diyusan. Kung ginagawa lang ng mga tao na Diyos nila, ang hindi naman tunay na Diyos, Diyos-Diyusan yon. Gaya nung ginawa ng mga kamay, ng mga ribulto, na ipinagpepiesta tapos pinaghahanda nila. Eh, handa po sa Diyos-Diyusan yon. Kasi yung Diyos-Diyusan, kasuklam-suklam sa Diyos yan eh. Pag kinain mo yung handa dyan, pati budhi mo mamamantsahan ng Diyos-Diyusan. Ulitin nga natin kapatid na Daniel yung 8:7. Gayon may wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan, kundi ang ilan na hanggang ngayon ay nangamimihasa sa Diyos-Diyusan, ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyusan, at ang kanilang budhi, palibhasa'y mahina, ay nangahahawa. Ayan. Kaya ingat kayo, nakakahawa yung pagkain inihandog sa Diyos-Diyusan. Eh yung pong mga pagkain na may tatak na halal, inihahandog nila yon sa kanilang Diyos eh, na si Allah. Eh si Allah po, iba sa Diyos natin yun eh. Kasi si Allah, hindi naman yung tunay na Diyos na kagaya ng tunay na Diyos ng Kristiyano na nanganak at may anak na ang anak si Kristo. Kaya ang Muslim, di naniniwala kay Kristo na anak siya ng Diyos eh. Kaya magkaiba po ang Diyos natin. Bayaan natin ang mga Muslim kumain ng may halal, kagaya ng Argentina corn beef. Diyan sa Pilipinas, may Argentina corn beef, may tatak po ng Muslim yun, halal. Yung nasa kaliwa, yun. No? Pagka may ganyan pong tatak, huwag niyong kakainin, mga kapatid, kasi yan ay inihandog sa Diyos na hindi naman natin Diyos. Bayaan na lang natin sila. Meron silang karapatang kumain nung gusto nilang kainin, pero tayo, kumain tayo nung utos ng Biblia. Huwag tayong kakain ng inihanda sa Diyos-Diyusan o inihandog sa Diyos-Diyusan.
Kasalanan po yan sa Espiritu Santo.